Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po, supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Supportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yan guys, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong request ng isang subscriber na gawan ko daw ng reaction itong ginagawang pagpapasahod nito si Ka-Business sa kanyang mga kagwang at dito nga sa mga bagong membro ng Ka-Business Family. Pero bukod po dyan ay sagutin din natin itong mga ilang nabasa kong comments. At ang kalimitan dito ay nabasa ko sa comments sa mga fan group sa Facebook na nakapangalan nga po dito kay Ka-Business at Papa Dins, na sinasabi nga po dito na itong sila Ka-Business daw ay hindi na gaanong tumutulong at nagpapayaman na lang daw itong sila Ka-Business sa kanilang mga ibinablog. At may nagsabi nga dito na yun daw naman kinikita nila Ka-Business sa pag-vlog ay hindi naman daw lahat yun itinutulong. May mga ganito na mga comments akong nabasa. At meron din doon na nagkukumpara dito kay Ka-Business at Papa Dins sa mga malalaking charity vlogger. At lahat po ng yan ay ating tatalakayin dito sa aking reaction video na to. At sana po ay maipaliwanag ko ng maayos at maintindihan nyo ang aking mga magiging reaction dito. Naisip ko magandang topic ito guys. Kaya naman naisipan ko nga nagawan ito ng isang reaction video. Para na rin kahit papaano ito mga kababayan natin na may mga ganitong katanungan ay maliwanagan ng kahit papaano. Sana nga maibigay ko ang kasagutang hinahanap nila. Unahin na natin guys itong saan nga ba kumukuha ito si Ka-Business ng kanyang ipinapasahod sa membro ng kanyang mga kagwang at dito nga sa mga bagong membro ng Ka-Business Family. Tulad nga nito si Thinking Buddy, Power Ranger at itong bagong si Kuya Jonathan. Guys, paglilinaw lang, itong si Kuya Bornok, si Intoy at itong si Boogie Boogie ay hindi si Ka-Business ang nagpapasahod dito, kundi si Papa Dins. Pero syempre hahagipin na rin natin yan. Dahil iisa din naman kasi ang pinagkukunan ni Papa Dins at ni Ka-Business ng ipapasahod nila sa kanilang kasakasama o katuwang sa pagbablog. Eto guys,
Ang ipinapasahod nila Kabisnes at Papa Dins sa kanilang mga katukatuwang sa pagbablog dito nga sa mga membro ng Kagwang at mga bagong membro ng Kabisnes family. At yan nga po ay kinukuha nila sa nagiging revenue nila sa YouTube. Doon sa mga nagsasabi na si Kabisnes at ito si Papa Dins ay kumikita dito sa YouTube, totoo po yun. Totoo pong kumikita sila sa pamamagitan ng pagbablog. At hindi po nila itinatanggi yun, guys. Hindi nila itinatanggi na kumikita sila sa pagbablog. At yun nga, guys, ang kinikita nila Papa Dins at Kabisnes sa pag-YouTube o sa pagbablog ay dito din nila kinukuha yung kanilang ginagawang pantulong sa mga kababayan natin na nakikita nilang karapat dapat na tulungan. Siguro kaya ito naitanong ng isa sa nag-comment sa atin ay dahil nakikita niya na hindi din naman talaga birong halaga ang ipinapasweldo nitong si Kabisnes sa kanyang mga kasama sa pagbablog. At nakakakuha po sila ng ganong kalaking revenue nang dahil po sa inyong panonood, nang dahil po sa inyong suporta. Kayo po ang nakakatulong kay Kabisnes para mapasweldohan po niya ang kanyang mga kasakasama sa pagbablog. Pagdami ng views sa kanyang mga video ay syempre paglaki din po ng revenue. Kaya napakalaki, guys, napakalaki ng tulong ng inyong suporta, ng inyong mga panonood, lalo na ang mga hindi nyo pag-i-skip ng ads sa mga video ni Papa Dins at ni Kabisnes. Napakalaking tulong po niyan para dito kay Kabisnes, para mapasweldohan niya ng malaking halaga ang kanyang mga membro ng Kagwang at membro ng Kabisnes family. At sa paghahatid nila ng tulong sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Doon naman sa nagsasabi na si Kabisnes ay nagpapayaman lang at ginagamit lang yung kanyang mga ibinablog para siya'y kumita. At hindi na nga daw tumutulong itong si Kabisnes. Dito pa lang guys, sa katatapos pa lang na pagpapasweldo nito si Kabisnes sa kanyang mga kagwang at mga membro nga nitong Kabisnes family na kanyang pinapasahudan. Dito pa lang makikita na natin kung gaano kalaki ang nagiging tulong nito si Kabisnes. Dahil ito namang mga membro ng kagwang na ito at mga bagong membro ng family Kabisnes ay hindi naman talaga niya kadugo. At may kanya-kanya itong pamilya na binubuhay bukod dito kay Kuya Bong. Maging itong si Kuya Jonathan. Alam naman natin na itong si Kuya Jonathan ay isa sa beneficiary ni Kabisnes na ginawa na nga niya na membro ng pamilya Kabisnes. Ito pa lang, guys, ito pa lang. Napakalaking tulong na po na nagagawa ni Kabisnes. At ito pa nga, guys, itong katatapos pa lang na solo vlog challenge. Ilang katao na po agad ang natulungan nila dyan? 11 katao ang malinaw na natulungan dyan ng Kabisnes official. O po sabihin na natin na sariling pera ng mga kalahok ang itinulong dyan. Pero saan ba galing ang pera ng mga naging kalahok na yan? Kaila Kabisnes pa rin. At galing pa rin yun sa revenue nila sa kanilang YouTube channel. At pagkatapos nga nitong solo vlog challenge na ito,
ay nangako itong si Ka-Business na isa-isa nilang babalikan ang mga natulungan ng bawat kalahok upang muling paabutan ng karagdagan na tulong. Kaya doon sa mga nagsasabi diyang hindi na tumutulong sila Ka-Business, dito pa lang guys, dito pa lang, dapat nakikita nyo na kung gaano kalaki ang tulong na naibibigay nitong sila Ka-Business. At bukod dyan ay nakikita naman natin na ang bawat pumupunta dito kay Ka-Business na mga kababayan nating nangangailangan ay hindi nila pinapahindian at kagad nilang tinutulungan. Lalo na nga pag nakita nila na ang pumunta sa kanilang bahay ay talaga namang nangangailangan ng tulong. At huwag nating i-menos ang mga tulong na ibinibigay na yon ni Ka-Business. Dahil hindi basta yun guys. Hindi basta tulong yun. Dahil magkano ang kalimitan niya ibinibigay? Pinakamababa na 5,000. At pag may mga ayuda pa nga sila, ay binibigyan pa nila ng ayuda. Isang sakong bigas at isang box ng grocery. Doon naman sa mga nagkukumpara dito kay Ka-Business at Papa Dins, sa mga malalaking charity vlogger, hindi na po natin papangalanan kung sino-sino yung mga charity vlogger na ikinukumpara dito kay Papa Dins at Ka-Business. Ang sabi kasi ng mga nagkukumpara dito ay bakit yung mga yon ay buwan-buwan ay nakakapagpatayo ng bahay at araw-araw ay may pinapaabutan ng tulong. Bukod pa ang marami nilang scouter at ang bawat ma-scout nga daw ng mga member nito ay kanilang tinutulungan. Ganito yun guys. Yung pong ikinukumpara nyo ng mga charity vlogger kay Ka-Business at Papa Dins ay may mga million subscriber na po. At ang mga video po nila ay kalimitan ay nagmi-million views. Isipin nyo naman po kung gaano lang kalaki ang channel nito si Ka-Business. Si Ka-Business po ay may 477,000 pa lang ang kanyang subscriber. At isang video pa lang po ni Ka-Business ang nag-million views. At si Papa Dins naman ay nasa 170,000 pa lang ang kanyang subscriber. At wala pa siyang video na nag-million views. Pero sa kabila ng ganito pa lang ang kanilang mga channel, ay nakita naman natin ay napakarami na nilang natulungan at patuloy na tinutulungan. At ito si Ka-Business nga ay may mga naipatayo ng pabahay. Nasa 8 pabahay project na ang naipatayo nitong si Ka-Business. At itong si Papa Dins, kahit ganito pa lang ang channel niya, ay may naipatayo na rin itong isang pabahay project. At may mga nailipat bahay na rin ito, katulad nila Sandra, itong si Nanay Gina. Ganon din sila Arvin. At bukod dyan, ay patuloy pa nga silang tumutulong. At eto nga, dito na lang sa mga sweldo na mga kasama nila mag-vlog, isa na itong napakalaking tulong na ibinibigay na mag-amang ito. At sabi ko nga, huwag nyo pong minosin yun. Huwag nyo pong imenos ang kanilang mga nagiging tulong na yon. Hindi man sinlaki ng ibinibigay na tulong ng mga malalaking charity vlogger ang itinutulong nila Ka-Business at Papa Dins, ay malaking bagay na po ito para doon sa kanilang mga tinutulungan.
Siguro kung gusto nyo na makatulong pa ito sila Papa Dins at si Ka-Business ng katulad na mga sinasabi nyong charity vlogger, ay ipag-million subscriber din po natin sila. At yung mga video po nila ay ipag-million views din natin. At sigurado yan, 100% yan. Mas malaki at mas marami silang matutulungan. At mas marami silang pabahay project na maipatayo. Pero sa ganito palang kalaki ng channel nila, huwag natin po silang paghanapan. Huwag natin po silang paghanapan at ikumpara tulad doon sa napakalalaki ng charity vlogger. Ika nga po ay ang ginagawang pagtulong ng isang milyonaryo ay hindi kayang tapatan ng isang taong may kaya pa lang. Dahil yung mga taong milyonaryo ay siguradong milyon din ang may itulong yan. Pero itong mga taong may kaya pa lang at wala pang milyon, hindi naman yan kayang tumulong ng milyon din. Siyempre, ibabatay lang nila ang kanilang magiging tulong sa kung ano yung kanilang kakayanan. At yung nakikita natin na itinutulong nila Ka-Business at Papa Dins, hanggang doon lang yung kaya pa lang nila ngayon eh. Pasasaan ba at pag lumaki ang mga channel niyan, ay lalaki din ang magiging tulong ng mga yan at mas marami pa silang matutulungan. At doon naman sa mga nagsabi na hindi daw naman ibinibigay nila Ka-Business ang lahat ng kinikita nila sa YouTube sa pagtulong. Natural guys, natural. May pamilya yan eh. Si Ka-Business ay may 2 pang anak na pinag-aaral. At ang buong membro ng Kagwang at Family Ka-Business ay siya din ang nagpapakain. At pag may mga pangangailangan medical ang bawat membro ng Family Ka-Business, ay sila pa rin ang sumasagot. Hindi nila pinababayaanan ng mga yan. Tulad na lang halimbawa nito si Kuya Bornok na nanganak ang asawa. Di ba binigyan dito ni Ka-Business ng tulong? Ng tulong pinansyal. Ganon din ito si Kuya Buknoy nung ito'y nagkasakit. Napakalaki na naibigay dito ni Ka-Business para sa mga pangangailangan medikal. Bukod pa yung mga binibigay ng sponsor kay Kuya Buknoy. At bukod nga dyan, ay syempre, kailangan magtira nito mga ito para sa pamilya nila. Ganon din ito si Papa Dins. Hindi naman lahat ng kinikita niya sa YouTube ay kailangan niyang ibuhos lahat sa pagtulong. Syempre ito si Papa Dins balang araw magkakaroon to ng pamilya. At paano kung wala siyang ipon? Kung wala siyang savings? Anong ibubuhay ngayon niya sa kanyang pamilya? Kahit naman siguro sino sa atin ay naghahangad na ang ating pamilya ay mabuhay natin ng marangal, ng masagana, ng hindi nagugutom, ng lahat ng pangangailangan ay kaya nating ibigay. At yun yung dahilan kung bakit hindi lahat ng kinikita nila sa kanilang YouTube channel ay binibigyan nila sa pagtulong. Syempre, nagtitira yung mga yan. Alam nyo guys, siguro dito sa mga nambabatikos na ito kay Ka-Business, magpasalamat na lang po kayo. Dahil itong si Ka-Business at si Papa Dins ay may pusong matulungin. Dahil sa totoo lang guys, napakalaking bagay, napakalaking biyaya para dun sa mga napaabutan nila ng tulong, ang kanilang ibinigay na tulong. Katulad na lang halimbawa nito si Kayla. Sa tingin nyo ba may ipagamot yan? Kung hindi dahil kay Papa Dins? Sa tingin nyo ba may ipagamot yan? Nang dahil lang sa inyong mga basher? Kayo ba ipapagamot nyo si Kayla? Hindi din, di ba? Dahil kayo mga basher, ang alam nyo lang ay manilip ng butas at manira.
Kung hindi pa rin kay Papa Dins, ay hindi pa rin maipapagamot si Kyla. Dahil aminado naman ang magulang ni Kyla na hindi nila kayang ipagamot ito si Kyla. Dahil nga sa kakapusan nila sa pinansyal. Kaya halip na batikusin po natin sila, bakit hindi na lang po natin sila tulungan na mapalaki at mapalago pa ang kanilang channel para naman mas marami at mas malaki pa ang maibigay nilang tulong sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan ng tulong. At kung gusto nyo po talaga na mapantayan nila yung mga sinasabi nyo na pagtulong ng mga malalaking charity vlogger, ay ipag-million subscriber din po natin sila. At ang mga video nila ay ipag-million views natin. At ako na po ang nagsasabi, 100% sigurado po yan. Mas malaki at mas marami silang matutulungan. Sigurado po na maraming homeless ang magkakaroon ng bahay pag ang channel ng mag-amang ito ay nag-million subscriber at ang mga video nila ay mga nag-million views. Sigurado yan, guys. Ngayon pa nga lang ay nakikita na natin kung ano yung laki na nagiging tulong nila. Paano pa kaya kung lumaki pa ang kanilang channel, di ba? At yun, guys, para dun po sa nagtanong na kung saan kinukuha nila ka-business ang kanilang ipinapasahod, sana po ay naging satisfied kayo dun sa sagot ko. At doon naman sa mga nagko-question dito kay Laka Business, o sabihin natin na yung iba'y nambabash, sana po ay naliwanagan din po kayo. Yun lang po. At yun po, bago po tayo magtapos ay gusto ko pong muling i-shoutout itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo, ma'am. At lagi po kayo mag-iingat dyan. At God bless po sa inyo at sa buong pamilya nyo po. At shoutout din po dito sa tatlong makukulit na batang vlogger. Ang Batang Yagit Mix Vlog nga po. Suportahan po natin yan, Batang Yagit Mix Vlog. Tulungan po natin sila na mapaangat yung kanilang channel. At yun nga po, sabi ko nga ay maganda ang nakakahiligan ng tatlong batang ito. Na halip nga pong gumala at maglaro pag walang pasok ay eto, nagbablog sila. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.